Kapag kumulo raw ang langis sa loob ng bote, ibig sabihin, aswang yung kasama mo. Story time. Ako si Ryan, tubong Bulacan. Gusto ko lang ikwento yung karanasan ng kuya ko sa Iloilo. Nangyari ito noong taong 2021. Nang mapagdesisyonan ng kuya ko na magtrabaho sa Iloilo dahil kapos kami sa pera. Nagtrabaho siya doon sa isang farm ng babuyan. Ang trabaho niya ay namimili sila ng mga baboy na ipapadala sa Manila. Tapos ang tinutuluyan lang nila kuyang bahay ay isang lumang upahan na bahay. Tuwing gabi daw, siya lang ang tao dito dahil ang mga kasama niya ay laging umaalis para makipag-inuman. Hindi raw natutulog si kuya sa loob ng bahay dahil mainit. Kaya madalas daw siyang natutulog sa may terrace nila. At sa tuwing natutulog daw siya gabi-gabi, lagi niyang nararamdaman na may pumapagaspas sa labas ng bahay nila para raw malaking ibon. Pero hinahayaan niya lang daw to dahil sa pagod at antok niya sa pagtatrabaho. Nung sumunod na araw daw, nakwento niya sa mga kaibigan niya ang tungkol sa pagaspas ng pakpak tuwing gabi. Sabi ng isa sa mga to sa kanya, "Bago natin ituloy ang kwento, alam mo ba kung saan nagsimula ang aswang? Kung hindi pa, tutulungan tayo ni Sisi na sagutin ang tanong na yan." Kung hindi nyo pa alam, ang Sisi ay isang app na pinapagana ng AI kung saan maaari kang magtanong ng anumang komplikadong tanong at si Sisi na ang bahalang mag-solve ng problema mo. Tara, tanungin na natin si Sisi. The aswang, a creature of Filipino folklore, is an umbrella term encompassing various shape-shifting evil entities, including vampires, ghouls, witches, viscera suckers, and werbeasts. While the exact origin of the aswang is shrouded in mystery, its roots lie deep within Filipino mythology, dating back to at least the 16th century. Kita mo? Napakabilis magbigay ni Sisi ng sagot at hindi lang yan ang kayang gawin ni Sisi. Maaari mo rin siyang kausapin kapag mag-isa ka na lang o nangangailangan ka ng tulong sa assignment mo sa school tulad ng English or kahit math. At isa pa, ang application na to ay libre lang at walang limitation sa paggamit. Kaya ano pang hinihintay mo? I-download lang to sa App Store or Play Store at kausapin mo na rin si Sisi. Enjoy! Nung sumunod na araw daw, nakwento niya sa mga kaibigan niya ang tungkol sa pagaspas ng pakpak tuwing gabi. Sabi ng isa sa mga to sa kanya, "Ganito lang talaga dito sa baroy na to. Pag may bagong salta, tinitignan at pinagmamastan dito ng aswang. Pero hindi naman nananakit yun. Hayaan mo, masasanay ka rin." Ilang gabi niya pa rin daw to nararanasan. Pero binabaliwala niya lang. Hanggang isang araw, bumili siya sa isang tindahan malapit sa kanila. Meron dong isang matanda na naging kaibigan na ni kuya. At nakwento ng matanda na to na meron nga silang kapitbahay na aswang. At habang kinukwento niya ang tungkol dito, sumakto naman daw nabibili sa tindahan yung kapitbahay nilang aswang. Nang malayo pa raw yun, tinuro ng matanda sa kuya ko yung aswang na tinutukoy niya. At sabi ng matanda sa kanya, tignan niya raw yung langis na nasa bote. Pag malapit na raw yung babaeng aswang na to sa kanila, kukulo daw yung langis sa loob nito. At laking gulat ng kuya ko, nang paglapit ng babae, kumulo nga talaga yung langis na nasa loob ng bote. At dito na naniwala yung kapatid ko na aswang nga yung babaeng yon. Matapos makabili ng babae sa tindahan, dito na nagkwento yung matanda sa kanya kung paano nila napatunayan na aswang talaga to. Isang araw daw, yung kapitbahay nilang may alagang itik ay may bumili raw sa kanilang itik. Nung nilabas nila to sa sako at nung kakatayin na raw yung itik na nabili, laking gulat daw nila ng unti-unti tong naging tao. Humingi raw kaagad ng tawad yung aswang na yon at nagmakaawa sa kanila. Sinabi daw nito na hindi naman daw siya nananakit ng mga tao. Gutom lang daw siya kaya siya nandun sa itikan. Dahil dito, napagpasahan nilang pakawalan na lang to. At hanggang ngayon daw, namumuhay pa rin to sa isang baryo sa Iloilo. At nananatili pa rin daw tong tahimik at walang sinasaktan na tao. Saka may pamilya din daw tong aswang na to. Sabi pa ng kuya ko, magaganda raw yung mga anak niya. Dito raw napatunayan ng kuya ko na hindi lahat ng aswang ay balak tayong saktan. May mga aswang pala raw na sinusubukan at nilalabanan nila ang sumpa na meron sila. Mabuhay lang din daw ng normal, katulad din nating mga tao.